Hi, my name is Roman Mendoza and I am the owner of Hope and Hold Couture. Actually, it was started last May 2024 and it's an online rental shop siya. Then, one of my inspiration kasi to build this business is my pamangkin. Her name is Kate Ann Digia. Siya yung unang pamangkin kong babae na ikakasal. However, dito, narinig ko sa nanay niya na parang dito, ibibili daw siya or magtitingin siya ng gown sa ukay-ukay. And that is something na parang kinurot yung puso ko kasi it's my very first pamangkin na dito, ikakasal. And that is something na hindi ko kaya. Parang hindi ko kayang i-take as a tito na magsusot yung pamangkin ko sa very special day niya ng ukay-ukay lang na gown. And tinanong ko magkano yung budget nila. Tapos ang sabi nila sa akin, nagtingin sila sa ibang rental shop. Ang gown daw na pangkasal is nagre-range ng 5,000 to 10,000. And it's medyo pricey for me. Then sabi ko, sige, sagot ko yung wedding gown mo. Then that was the time na nag-source ako ng mga gown kung saan parang magaganda yung quality ng gown and yet affordable. Yung gown na sinuot niya, it's parang amount lang siya, it's 3,500 pesos. Then sabi ko sa kanya, nakakita na ako ng gown. That was the time na binili ko na yung gown na yon. Then yung gown na sinuot niya. Then makikita niyo siya dito sa wall of hope namin. Then there are numbers of dito, pamangkin pa, which is yung anak ni Ate Len Fernando. Then dito, lahat ng anak ni Ate Len Fernando, it's sasali dapat ng Flores de Mayo noong May 2024. Then ang sabi nila sa akin, Tito Oman, dito, pwede ba ikaw na lang yung provide ng gown namin? So yung gown nila na sinuot ng Flores de Mayo 2024, it's sa akin galing. Binili ko siya parang per piece ng gown. It's 2,500 each gown. So, bali ito dito. Yung gown na, 4 na gown from dun sa wedding, it's naging, naging 4 yung gown na yon. Then, yung 3 gown is nagamit dun sa Flores de Mayo ng mga anak ni Ate Len. That's how I started this business kasi parang, parang para sa akin, hindi dapat mahal magsuot ng magagandang gown. Everyone deserves to wear something na parang mas magiging maganda sila pag sinuot nila yung gown na yon. And yun. Siguro yung isang challenges na na-encountered ko, it's the funds kung saan ko kukunin yung pondo para ma-build tong business na to. Kasi gaya ng sabi ko, hindi siya biro or hindi biro yung magiging funds na gagamitin mo or gagastusin mo to build this kind of business. And talagang talagang malaki yung dapat mong ilabas na pondo. So yung naging challenges ko that time, it's kanino ako unang hihirap ng magiging funds ko. So yung naging capital ko dito, it was given by my sister, which is yung ate kong isa na accountant. Yun yung isang nahiraman ko ng parang puhunan. Actually, one of our strategy kasi or advantages, dapat it's making our client more comfortable, especially sa place. That's why we created this kind of place na dapat mukha siyang luxury pero dapat affordable. Second, it's yung lugar dapat hindi siya mainit, malamig dapat. Siguro dapat you know how to deal with the customer. So sa ganitong business kasi hindi lang isa yung magiging customer mo. It can be mayaman, mahirap, or sakto lang yung pera. So dapat meron ka ding puso sa mga client mo. Hindi pwedeng, let's say kunwari ang presyo ng gown, it's 2,500. What if yung client mo ang budget lang, it's 1,500. Hahayaan mo ba na makita yung nanay na malungkot at hindi makaka-attend yung bata?
kasi ganun lang yung budget niya. So dapat meron kang puso sa bawat client mo. Mapamayaman man or sakto lang yung katamtaman lang yung buhay na meron sila, dapat treat them with kindness and at the same time patas lang dapat. Kung paano mo itrato yung mayaman, ganun mo rin dapat inatrato yung iba. Our advantages kasi talaga, it's the color matching. We make our client more satisfied. Hindi pwede na. Let's say the color kasi, the color choices dapat is hindi dapat pwedeng gusto ko lang to. Dapat yung bagay sa client namin. Hindi pwedeng eto lang ako ganito lang yung gusto kong color Kumbaga, we make what's best for our client or we do the best to our client talaga. Siguro yung isang maipapayo ko sa mga magsisimula pa lang ng business is wag kang matakot sumubok. Kasi you will never know kung magsasucceed ka talaga sa isang bagay pag hindi mo sinubukan. Again, I was started on an online rental shop. And here I am, I have my own boutique na dito sa TQ.